Mag-aalas 5 ng hapon at ngayong araw kasi ay hindi ako natuloy na mag-camping kasi nag-uumulan. Ngayon nandito na yung asawa ko, kakain na kami ng hapunan. Ang problema, walang ulam. Alin? Ayan. Hello, plato. Oh. Anong ulam? Ba't dumating ka wala kang ulam? Kain. May plato, may pinggan. Asang ulam? Sabi mo, magsaing lang ako. Oo, Akala ko may dala kang ulam. ay, gutom na. Joke lang yun. Ito, may padala. Ano yan? Kahon? Oh, syempre. Galing kay Ma'am Ira Candoleta. Ayan. Maraming salamat, ma'am, sa padala po ninyo. O, ikaw na mag-unbox. Sinira pa nga. Ang galing, sinira pa, oh. Hindi mo kasi nag-i-stay yan. Okay. Ba't ka galit? Ang tagal mo eh. Sabi mo, gutom ka na, tapos ang tagal-tagal mo mag-unbox. Ulam natin kahon. Ayan, yan ang kakainin mo. Panay karton na. Ano yan? Oh, ilan? 4. 1, 2, 3, 4. Talagang secure na secure ah. Sige, iyan mo muna isa. Tapa Flakes! Ingat. Sarap naman. Spicy. Ice Tapa Flakes. Yun. Ano ba to? May flavor? Yata, ito. Maanghang to yun. Meron mga sili-sili. Ako, hindi naman ako pwede ng masyadong maanghang. So, ito rin yung Facebook page nila. Ice Everyday Gourmet PH. Ayan. Manufacturing date is 11/19/2024. So, bagong-bagong gawa pa lang to. Ang best before date niya ay hanggang March. So, parang 4 months din pala yung kanyang bago ma-expire. Ay, ito mahal. Parang hindi. Yang isang yan. Yan ang akin. Yan ang hindi manghang. Oh. Yan, 3 manghang tapos isa lang akin. Alam mo na. Ano yun? Sinong pinabura? Tabi na muna natin yung basura at nagugutom na rin ako. Bigla akong nagutom na rin ah. Patikim na ako nito ah. Titikman ko lang kung kaya ko yung manghang. Isa. Pag ano na ng kanin. Ay, nakunguna pa. Gusto ko na agad matikman eh. Ngayon ako makakatikim ng ano yung ganyan yung Tapa Flakes. Kalimitan naman kasi ng ganito na natikman ko na is, di ba chicken? Pastil. Tsaka yung ano yung Sardines. Ayun, sardines. Tsaka yung isa pa, yung dati mong ginagawa. Yung tuyo. Ayun, tuyo. Tuyo gourmet, di ba? Wala akong nakaano ng tapa. Ako din tapa. First time ko. Kakaya sa'yo na. Hindi ko kaya. Sobrang sealed. Talagang walang tagas, no? Yun. Bango. Pwede na itong pambaon sa camping. Gusto mo. Pamay nga yan. Amoy ko yung anghang. Amoy tapa talaga. Ang bango. Patikim nga yan. Naman na naman, oh. Wait! Mauna ka pa eh. Hindi naman sa akin eh. Sarap. May kick. Yun naman. Lagi nga kung anong anghang lang, anong level. Sa unang ano hindi. Tsaka Sa dila, hindi mo siya agad mana yung anghang. Pero pag gumagod na, yes. Pag nalunok mo na, nandito yung anghang, oh. Nasasumit ako. Ayan. Pero masarap. Asan yung akin? Ito ano? Kunti lang. Ito, bawon mo to. Madaya ka eh. Bakit? Kasi yung akin, pwede mong kainin. Yung sa akin hindi. Hindi ako gaano pwede sa manghang. Dapat itatago ko to para hindi makuha. Mainit. Pre, masarap talaga siya sa mainit na kanin. Yun, ang anghang. Sarap. Thank you, may ulam po kami ngayon. Maraming salamat po. Saktong-sakto yung pagdating ng mismong tapa. Wala kaming ulam ngayon. Kaya, ayan, mabubusog kami ngayong araw na to. Baon ko na lang pala to bukas, no? So, baon ko bukas. Sa camping natin. At lulutuin ko na lang kanin, ano? Kain na muna kami at bukas tayo magkakamping na. Umulan, umaraw, diretso tayo? Sarap.
Umuulan ba lagi sa Liliw? Ayan na, ulan na. Ayun na nga, umuulan na nga eh. Kaya ako magdesisyon kung doon pa rin sa plano ko na campsite sa Liliw or mag-iiba. Eh, bahala na bukas. Kaya kumain muna tayo. Sarap. Halos maubos-ubos namin yung sinain ko na tatlong cup ng rice oh. Mamaya kakain ulit yan si Angel. Oh. Huwag kang kukuha dito sa akin ha. Akin to. Ay naka. Medyo kagigising ko lang at alas 10 na ng umaga. Ay eto, umuulan pa rin hanggang ngayon oh. Ano tayo magkakamping yan? Di naman tayo makakapag-camping kapag ganyang umuulan at nakamotor lang tayo. Si Bisti gamit natin. Wala naman tayong tok-tok. Ay, naka. Ano ba to? Senyalis na ba to? Senyalis na ba to na kailangan na talaga natin ng tok-tok? Hanggang kailan kang ulan ka? Hanggang kailan tayo maghihintay na tumila ang ulan? At kapag inabutan naman tayo sa daan, ay kailangan naman natin sumilong. Yabis! Yabis, hindi tayo tuloy ngayon. Hindi tayo makakapag-motocamping na ulan. Naku, nagtampo naman kaagad. Dali ka rito. Huwag ka na magtampo. Nagtampo naman kaagad eh. Dali ka rito, dali ka. O Jack, ikaw, naka 3 days and 2 nights ka na sa akin. Yes, copy. Sila muna, ano? Hoy, huwag mag-aaway ha. Ayun na naman kayong dalawa. Huwag kayong mag-away ha, huwag kayong mag-away. Pasensya na, hindi tayo matutuloy ngayon at umuulan. Gusto mo, mababasa lang tayo. Lalamigin ka pa. No, Kopi, no? No, Mocha. Huwag mag-alala. Kayo na susunod ni nanay ang isasama ko sa motocamping. Ay, nako, hirap ng umuulan. Pagka motor lang yung meron tayo. Hindi matuloy ang lakad kapag may gusto tayong lakad, may plano. Yun talaga. Kesa naman ituloy natin tapos magkasakit tayo. Mas mahirap naman yon, gastos din yon. O, dyan lang muna ha, dyan lang. Ay, buti tumigil na yung ulan. Kala ko hindi hinto eh. Alas 10:30 ng umaga. At meron tayong lalakarin lang ngayon. Meron akong pupuntahan sa Kalamba. Maniningin tayo ngayon ng tuktok. Kung magkano ba yung second hand na tuktok dun sa may parting Kalamba. Kasi may napanood ako sa YouTube eh. Bagsakan ng tuktok na mga nabatak na. Eh yung iba doon nakita ko na meron ng yung bubong parang special edition na. Katulad nung ginagamit natin. Dapat dito ako dadaan sa may likod namin para labas Kalawan, Laguna na eh. Eh kaso hindi ako sigurado kung okay na ba yung kalsada ron. Baka mamaya umikot na naman ako ng pagkalayo-layo. Eh, dito na ako dadaan sa may shortcut sa labas ay pila. Aba, asfaltado na pala ang kalsada rito. Ang ganda na oh. Makinis na makinis. Eh siya, medyo malayo-layo pa yung biyahe natin. At sana wag tayong ulanin, wag tayong basain. Buti na lang, umaraw na. Thank you Lord. Dito na tayo sa parting Kalawan. Kalalagpas lang natin ng mismong arko ng Kalawan. At ito yung isa sa gusto kong daan dito kasi napakalawak. Tapos magkabila, tubigan pa. Sarap ng hangin. Ingat nga lang at marami ditong mabibilis na sasakyan at malalaki. Sana wag tayong abutan ng traffic pagdating ng Los Baños. At yung mga nakikita kong post nung nakaraan sa Facebook ay simula Los Baños hanggang dun sa may Kalamba. Ang haba ng traffic. Natural na naman yun pagka lalo't may ginagawa. Kung nakikita nyo, nakakabit pa yung aking crash guard bag. Hindi ko na tinanggal at tinamad na ako. Gagamitin ko pa rin naman si Bisti pagka magmamotocamping tayo eh. At dito na nag-uumpisa ang ating kalbaryo. Yung traffic. Medyo mangangamote lang ako ha. Tingnan ko kung hanggang saan ang traffic na to. Baka hanggang Kalamba na to eh. Hindi umuusad eh. Sana hanggang dyan lang sa mismong junction. Dito na ako sa kung saan ito yung isa sa pinagmumulan ng traffic nung nakaraan eh. Ito yatang kalsada na to, ginawa to eh. Kaya sobrang traffic dito hanggang Los Baños. Pero ngayon,
mula dun sa junction, after ng junction, eh hindi naman traffic. Dito na lang sa mismong Riles na to, nag-traffic. Eh dire-diretso na to, malapit na tayo, Kalamba na to eh. Sa wakas, dito na tayo sa mismong crossing Kalamba. Hop. Dito tayo kakanan sa may Parian. Malapit na lang naman eh, pagkaliko dyan eh. Ang daming nagbago dito ah. Ngayon lang ulit ako nakadaan dito eh. Iniiwasan ko kasi yung pagpupunta ng Maynila, dito dadaan. At sobrang traffic. Talagang kahit hindi ka kamote, eh medyo lalabas ang kamote inside mo. Para sumingit-singit, dumiskarte na makaiwas sa traffic. Ito, Motor Central. Ito yung dealer na may hawak ng mga reposes na na tuktok eh. Tapos katapat niya ay Union Bank. Ang dami naman tao. Ano yun, nagwi-withdraw? May Kimco rin pala dito. Opya. Alam ko dito yun eh. Magandang magtanong na kaya ako dun sa mismong Motor Central. Huwag tayong dumaretso dun sa mismong warehouse. Para meron tayong guide. Okay, nakapagtanong na ako. Hindi pala dito sa pinasukan kong to yung yung warehouse ng mga reposes na 3-wheeler. So diretso pa daw ako yung Motor Central na Yamaha. So dun sa likod noon, dun na andun yung mismong warehouse. Eh dito sa mismong Parian, dito na yung pinaka matraffic na parte ng mismong Kalamba eh. Ito na pala, Yamaha. Ito yung Motor Central. So dito sa may kantong to, itong papasok na ato. Dito yung warehouse nila sa likod. Sarap ng hangin, ang lamig. So dito na nga yung nakita ko na segunda mano ng Motor Central na mga tuktok. Ang kaso inabutan tayo ng break time, 12 PM to 1 PM. Maghihintay pa tayo ng oras pa lang naman. 12:16 na eh. Meron pa akong gagawing lakad. So nagpaalam ako kay sir, sabi niya pwede naman daw akong pumasok. Saglit lang natin kung ano yung nandito. Although meron pa silang isang warehouse na doon talaga mas madami na makikita ng mga reposes na Bajaj 3-wheeler. So etong nandito yung Maxima Z, and 190,000 yung cash. And ito yung mga down payment at saka hulugan. Ang bala ko kasi dapat hulugan. Kaso di ko alam kung papasa ako sa CI eh. Yung bang syempre yung income. Nandito na rin may mga Bajaj RE na meron ng top carrier. So ito yung isa sa dating balak natin na ilagay para kahit papano meron tayong dagdag na lagayan ng gamit. So ito lang yung mga nandito. Doon sa mismong malaking warehouse nila, doon mas marami. Yung presyo, depende rin pala talaga sa kung magkano yung naihulog nung mismong unang owner nung bago i-repossess siya. Sir, thank you ah. Sinaglit ko lang naman, nang sa ganun, makita ko na rin at magkaroon ako ng idea kung magkano ba kung bibili tayo ng sarili nating tuktok. Ipunta muna ako ng dito, yung lalakarin ko lang. Tingnan ko kung makakakuha tayo ngayong araw ng tuktok at di ko rin sure. Kasi kung halimbawa ang gagawin natin is hulugan, syempre CI, pupuntahan ka pa sa bahay, kung tama ba yung address mo, and then syempre yung income tax mo, yun yung isa sa nasa isip ko na kung kaya ba, kung papasa ba dun sa mismong income ko, yung mismong na requirements nila para bigyan ka ng hulugan na tuktok. Lakarin muna natin, isa ko panlalakarin. Tingnan natin ngayon. Kalalabas ko lang mismo dun sa warehouse, naramdaman ko, flat na naman si Beastie. Kanina, hinanginan ko na to sa mega station, parang meron yata itong butas. Parang merong sign, may sign na pinapahiwatig sa akin tong butas na to. Nateo, dapa eh. Bumili na ako dito sa tapat lang ng mismong paglabas ng warehouse ng tire sealant. Sana gumana. Okay na, nalagyan ko na siya ng tire sealant. Ayun nga, tama nga ako, may butas oh. Lumalabas yung tire sealant eh. Okay na siguro yan. Buti nagawan ko kaagad ng paraan. Buti paglabas mismo ng warehouse, nakita ko kaagad na mayroong motor shop. Ay sana okay yung yung tire sealant na nilagay natin. Hindi na sumingaw. Wait lang. Dito na tayo sa bangko. Magwi-withdraw lang ako kung halimbawa pwede na tayo mag-down payment. Ay grabe, ang daming tao. Ano to, lahat ATM or pati sa loob? Malaman, tingnan muna natin. Pagka halimbawang hanggang mamaya pa, lipat tayo ng oras na ba? Baka abutin kasi tayo ng alas 3, hanggang alas 3 lang yung bangko eh. Pero hula ko, abutin yata. Pero magtanong muna ako, try ko lang.
Mag-aalas 3 na ng hapon. So nakita nyo naman kung gaano karaming tao kanina dun sa bangko sa Kalamba. Eh hindi na ako tumuloy. So dumaretso na rin kagad ako dito sa kung saan dito kami tumingin ni Jack. Yung napanood nyo nung huli, nung sa mismong landing point after naming mag-camping. Eh dito kami tumingin ng tuk-tuk or yung 3-wheeler. So ito yung tinignan namin ni Jack. Para makita nyo na itong Rusi Karusa 200i. Fuel injected na to. At ito naman yung presyo niya. 172k kung cash. Down payment, 36 months, 24 months, 12 months, and kung halimbawa lagi kang maaga, sa iyong pagbabayad, 500 pesos ang discount. Kaya kanina, nung sa pinuntahan natin na segunda mano, second hand na siya, pero umaabot pa ng 190,000 yung mismong presyo ng tuk-tuk doon. So nag-isip-isip din ako kanina, at nung paalis na tayo nung sa mismong warehouse nila, binigyan ako ng sign. Nung naplatan ako, talagang napaisip ako na mukhang hindi yun yung para sa atin. Although nasubukan na natin siya, napatunayan na natin siya sa lahat ng biyahe natin. Pero syempre iba pa rin yung iba yung unique tayo sa lahat. Kapag nakita tayo sa kalsada, alam na kaagad na tayo yung nagmamaneho ng tuk-tuk. Yung dating ginamit natin na tuk-tuk is kulay red. And alam nyo naman, favorite ko, kitang-kita nyo naman sa suot ko yung jacket, kulay red. Sabi ko kung meron ba silang kulay red. And eto, kadarating lang, kulay red na tuk-tuk. Ito na yung para sa atin talaga. At ngayon ay a-assemble na to nila sir. Pero yung mga features na meron to, tsaka yung kaibahan niya doon sa dati nating gamit na tuk-tuk, saka ko na ipapaliwanag sa inyo at ipapakita dito sa bagong tuk-tuk. Ngayon, dahil hindi tayo nakapag-withdraw doon, buti na lang kamo ay natanggap dito ng bank deposit, transfer online. So nai-transfer ko na yung bayad and all goods na. Masasabi ko na sa atin na tong tuk-tuk na to, ito na yung bago natin gagamitin. Pero dahil a-assemblein pa siya, bukas pa natin siya kukuhanin at isusurprise natin yung asawa ko. Kasi nagtatanong sa akin, chat ng chat, kung pwede daw ba siyang sumama. Kung a-absent siya para lang kasama siya pagkuha ng tuk-tuk. Ang isa rin sa nagtulak sa akin or para ito na talaga yung magiging tuk-tuk natin, yung gulong niya mas malaki. Kung makikita nyo, ang size nito ay 12. Yung mismong bilog niya. Pero nung nakita ko to, tinanong ko muna sa Shipatarsh kung meron ba kaming sukat ng ganitong gulong. Good news, meron. Medyo mas malaki nga lang, 4.5 by 12. Kasi ito ay 4.0-12. Pero kung makikita nyo dito sa isang model nila ng tuk-tuk, itong Chariot is 4.5 by 12. So kasukat naman siya, parehas 12, tataba nga lang siya at saka medyo parang tataas. Which is good naman dito sa ating tuk-tuk kasi para mas mataas yung ground clearance niya kahit saan natin siyang isabak, okay na okay. Di tayo problema na baka sumayad yung ilalim. Tapos, yung kanyang headlight, hindi ko na kailangan palitan ng LED kasi LED na to. Pero malalaman natin kung sapat na ba yung liwanag niyan pagka ginamit natin siya ng gabi. Pero kung halimbawa man, nakukulangan tayo or nadidiliman pa rin, pwede naman natin itong palagyan ng ng auxiliary light kasi atin na naman to Kahit anong gawin na natin dito na mga suggestion ninyo, pwede na natin gawin sa tuk-tuk na to. O ayan, pagmasdan nyo muna sila kuya. Habang ina-assemble nila, tingnan nyo muna yung itsura niya nung hindi pa siya assemble. At magiging ganito na siya. Pero bukas, kung anong oras tayo pupunta rito, siyempre, chechempo muna ako sa asawa ko kung anong oras ko siya yayayain. Yung parang hindi siya makakahalata. Alam ko na-excite na kayo na gamitin natin tong tuk-tuk sa mga susunod nating camping. Kasi ako excited na rin ako at gusto nyo na rin makita kung anong kabuuan nito pag na-assemble na nila kuya. Huwag kayo masyado excited, may bukas pa. Siya, alas 3 na rin ng hapon na to. Baka abutin pa ako ng malakas na ulan, butit maambon-ambon pa lang dito. Bukas na natin balikan at ayoko rin namang madaliin sila kuya. Tsaka ang hirap din kasi ng nag-a-assemble or may ginagawa ka nang may nanunood. Diba? Ranas ko din yun Mabuti na yung bigyan ko sila ng oras para assemblein ng maayos yung mismong tuk-tuk natin. Siya, uwi na muna ako. Bukas na tayo magpangipangita doon at na-excite na rin akong isurprise ang asawa ko. Madami pa yung akin Mukhang hindi yata aabutin ng camping tong akin At yung isa, wala. Ang sabi hihingi ka pa sa akin. O meron ka pa isang bote, Neng. Wala na, kanain ko. Uy, tingnan ko nga. Inuutakan ako nito Ay, meron ka. Pero kaya mabilis na ubos yung manghang. Kasi kumuha ako kagabi. Tinatirang kanin, inubos ko. Ayos yung spicy. Hindi siya gaanong manghang. Tama lang yung ahang niya. O siya, kumuha ka dito sa akin. O kumanin ka pa. Kumuha ka sa akin.
tulog siya eh. Nagising ako, nagutom ako. So nakita ko yung spicy, tinikman ko. Yung pagtikim ko, sakto lang yung anghang, kaya nasarapan ako. Kumuha ako sa kanya, hindi niya alam. Kuha dun. Mabar. Hindi po masarap. Sobrang sarap. Sobrang. Parang di naaabutin ng camping yung akin ah. Wala, umuulan pa rin eh. Paano tayo magkakamping yan? Shh, wag maingay. Hello? Hello po, sir. Hello, good morning. Jack, wag maingay. Hello po. Yes, good morning po. Sir, okay na po yung karusa po. Na-confirm na po yung payment. Wait lang po. Hello, sir. Hello, good morning po. Okay po, sir. Sir, ganito. Papunta pa lang kasi kami ng bangko. Update ko kayo maya-maya pag napacheck ko na yung passbook. Okay, sige. Hintay lang naman ako ng tawag nyo. Tapa, sir. Tatawag po kagad kami. Okay, sige. Salamat. Okay, sir. Salamat Okay, po, sir. ingat. Salamat. Ingat po. Okay na. Ko-confirm na lang mismo yung payment kasi bank transfer nga yung ginawa ko at hindi ako nakapag-withdraw. And after na tumawag mamaya ni sir, dadiretso na tayo ng mismong kasa. Pero magko-commute ako kasi kung dadalhin ko yung motor, paano ko madadala yung mismong tuk-tuk? Na-excite na tuloy ako. Tataasan yung balahibo ko sa sobrang excited. Excited na rin kayo, wala ako eh. So dahil nagdaan yung weekend, Sabado at Linggo, hindi na confirm yung payment kasi nga sarado yung bangko. Saka sabi ko sa asawa ko, Martes kami pupunta para kunin yung mismong tuk-tuk. Sabi ko na sa kanya, pero hindi niya alam na mamaya pag uwi niya, nandito na mismo sa bahay, dito sa may garahe sa likod. Kung saan doon ko pinaparado yung tuk-tuk, doon ko siya isusurprise. And buti na lang kamo, ay ngayong araw din, i-deliver yung in-order ko na pang taklob ba, doon sa mismong tuk-tuk. Para siyang tent. Parang sa ganung pagdating niya, masusurprise siya, makikita niya kagad sa garahe. Aabangan ko siya doon sa likod. So ang alam niya lang ngayong araw ay aasikasuhin ko na pumunta sa kasa para umorder ng tuk-tuk na kulay red at ang sa ganun pagpunta namin bukas ay kukunin pa lang namin at babayaran. Pero hindi niya talaga alam na ngayong araw na to ay meron na kaming tuk-tuk. Kaya excited na rin ako na isurprise siya mamaya. Hello? Hello po. Boss, may dala po akong parcel mo. Dito ako sa labas. Okay, sige. Labas na ako. Okay po. Thank you po. Salamat. Dumating na yung order ko. Ito na yata yung para dun sa pantaklob sa tuk-tuk. Okay. Thank you. Hindi pa pala ito yun. Malaki yun eh. Maliit lang to. Ano yata to? Tripod tong in-order kong to. Kasi hinihintay ko pa yung tawag ni sir yung nasa kasa. At mamaya lalarga na tayo. Ano, Jack? Tsura. Mga tsura nyo ha. Kailangan na kayong paliguan. Oy, Jarvis, halika rito. Huwag mag-aaway ha, huwag mag-aaway. O, ikaw naman dyan. Ba't nandyan ka? Ha? Kopi? O, wala mo nang sasama ha. Aalis ako ha. Meron na tayong tuk-tuk. Kukunin ko na mamaya. Ha? Mag-ayos lang akong gamit. Siya, mag-ayos muna ako ng mga gamit na dadaling ko. At para makasakay na rin tayo maya-maya dun sa labas ng ng jeep. At gawa ng mahirap ang jeep ng gantong oras. Yung papunta ng Nagkarlan. Tapos pagdating Nagkarlan, magta-tricycle pa siguro tayo kasi dun pa yung sa parting lagpas pa ng munisipyo eh. Hello? Sir, okay po. I-activate na po namin tong kulay pula. Okay na? Opo. Confirm na. Sige, ako'y babiyahin na rin naman ako papunta dyan at sasakay na ako ng jeep. Okay, sige, sir. Okay, sige. Salamat. Okay na. Bis na. Hoy, Kopi. Huwag na malungkot. Magkakatuktok na tayo. Ano, nanay, no? Mocha. O, Jarvis. Di man natuloy ang ating motocamping tuktok ang ating gagawin. O, Jack. O, dyan lang. O, hindi sasama, Kopi. Yan lang muna. Ha? Nag-jacket ako at ang lamig sa labas eh. Magkano na kaya ang pamasahe sa jeep pa Nagkarlan? Ngayon lang ulit ako makakapag-commute. Ang last commute ko, nung pinahiram tayo ng Kimco ng KRB, nung kinuha ko dun sa may Santa Rosa. Okay. Oops! Boss! Kaya daw. Yeah. Ay! Wee! San Pablo! Yeah. Nagkarlan lang po. Salamat. Nakaraos ng commute.
13 pa lang ngayon ang minimum. Tapos simula dun sa bahay hanggang nagkarlan, 20 pesos. Halos 33 din pala na gastos ko, no? Kung 33 tapos balikan 66, 1 litrong gasolina rin pala yon. Kung may sarili kang motor, sa 1 litro yon, ang layo ng mararating mo. Okay, pakita ko na kung anong itsura ng ating tuktok. Yan na ang ating tuktok, buo na siya, oh. Papaanda rin na lang to. Bagong bago, ang ganda. Okay, first start. Yun. Pakinggan natin yung tunog ng makina. Tahimik niya. Tingnan nyo yung panel gauge niya, oh. Digital, oh. Ganda, no? Ang alam ko ay hanggang 5 speed to, or hanggang 5 cambio. Okay na, tumatakbo na. Na-testing na rin kasi namin yung, yung blower ng mismong radiator kung aandar pagka mainit na. Okay naman eh. Inihahanda na palabas. Isang patunay na sa atin na yung tuktok. Meron pa po. Dami pala, akala ko mga dalawa lang. Para ako artista, dami pinipirma na. Ganon din po. Siya, ayusin ko muna to, ha, para may uwi na natin yung tuktok. Bro, wala ako sa bahay, paiwan na lang kay Ate Peli. Okay po, sige po, sige po. Okay. Thank you. Sige, salamat din. Ngayon na dumating yung mismong order ko, yung pantaklob dito sa tuktok. Nandito ako ngayon para kunin. Mamaya makikita nyo rin naman yon. Okay, mag-aalas 3 na ng hapon. At tapos na. Ito na yung resibo ng mismong tuktok natin. At saka, nandito na rin yung mga guidelines. At kung ano yung mga pwede natin, like registration, insurance, warranty. Paniliwanag na rin naman sa akin kanina ni ate. And yung first change oil natin is 500 kilometers. Isa katulad natin kung saan nagpupunta, mabilis lang natin makukuha yung 500 kilometers. So, 4 na change oil na panay 500 kilometers. And then, after that, panay 1,000 kilometers na. Ang kagandahan dito sa kanila is lifetime service. Kumbaga, magdadala ka ng langis, kung magpapa-change oil ka, nasa sayo na. Kung bibigyan mo ng pang-merienda yung mekaniko, syempre, tago na natin to. At least, magagamit ko na ngayon yung ating Go 3S na binili talaga natin to, pantuktok at saka para sa mga alaga ko. Ay! Let's see. Syempre, yung susi natin nga pala. Paghihiwalayin ko to pagkadating ng bahay. Boom! Ganda ng animation ng panel na. Yun nga lang, kulay pula yung ating gasolina. Papagas muna tayo dito, malapit lang naman eh. So, ang capacity ng fuel tank nito is 16 liters. Grabe, ang dami nun. Sobrang dami nating mapupuntahan nun bago maubos yun. So, neutral, push start lang. Yung reverse niya, same pa rin naman. Merong lever dito na hinihila para umatras. Uy, yun yung kaiba niya. May natunog na beep sound pagka aatras ka. So, meaning, alam mo na naka-engage yung mismong reverse gear niya. Oh, pagka binaba na, wala na yung natunog. Bro, salamat. Boss, thank you. First gear. Mabilis magamay. Malambot yung clutch niya. Ang sarap sa kamay nung hand grip. Natutuwa pa ako dito, yung stock side mirror niya, malaki na. Same lang din yung mga function niya dun kay Beastie. Nasa kaliwa mismo yung kanyang busina, yung kanyang signal light. Ang kagandahan pa dito, ang ganda ng kanyang park light. Yung headlight niya, masusubukan natin pagkagabi. At dahil umuulan, yan ang kanyang mismong wiper. Tapos may ilaw dito. Wala nga lang siyang lagayan dito, pero okay na rin naman. Medyo naninibago pa ako. Kasi nasanay na ako na ang cambio natin ay dito sa mismong kaliwang kamay na iniikot. Sa paa na nga pala to. Para ka lang din nagdadrive talaga ng single na motor na manual. Ang pakiramdam ko dito, ang taas niya. Ang taas-taas niya. Lilito ako. Ginaganong ko, hindi nga pala sa kamay. Ba't parang antigas, ayaw ayaw pumasok ng cambio. Pasok tayo ng kaliwa. Medyo kailangan ko pa i-muscle memory yung mga nito, switches, tsaka yung pagdadrive. Ang kakarga natin dito is pula or yung special. Nasa parting kanan yung kanyang lagayan ng ng gasolina. Make sure na lagi naka-neutral bago mag-start ulit. Namamatayan patuloy ako. Pula. Paano na lang? Tingnan ko kasi bago pa lang, hindi ko pa alam kung gaano karami nito eh. Sabihin ko na lang pagka okay na. Neutral, handbrake. Okay. Siguro tingnan natin ng mga 10 liters.
Kasi 16 liters to eh. Magkano ang unang karga ng ating tuktok? 10.012 liters. 602 pesos or 603. May 0.70 to eh. Unang gas, 600. Tingnan natin kung hanggang saan naabutin to. And 3 bars yung kanyang nandito. Bali, 5 bars siya kasama yung red bar na nandito. All goods. Nagustuhan ko rin dito na ang lawak ng upuan niya sa harapan. Na hindi mo na kailangan lagyan ng, ng extension. Tapos may guard na rin sa magkabila. Oh. Yun nga lang, yung sa likod niyang pinto is open. Hindi siya closed. Bakal lang siya. Tayo diretso muna ng bahay. At ayusin natin yung iso-surprise natin. Woo! Sarili na tayong tuktok! Tuloy ang Tuktok Life Camping Adventures. Di man natuloy ang ating motocamping ngayong araw at nung nakaraan ding araw. Okay, dito na tayo sa amin. At dadaanan ko lang yung diniliver kanina. Doon ko pinaiwan kila Ate Peli. Mami. Hindi alam ng mami, wait lang. Me! Dito. Ano? Iyon na ka? Atin to. Amin na to. Yeah. Laki pala. Nagulat din nanay ko eh. Hindi niya rin alam na kukuha na ako ng sariling tuktok namin eh. Okay, may paparada na natin ang sarili natin tuktok. Woo! We're here! Oh yeah, thank you Lord. Maraming salamat po. Okay na, assemble ko na yung in-order ko. Pakita ko sa inyo. Oh, parang mali eh no. Dapat hindi pala transparent yung in-order ko. Pero okay na rin yan. Inarang ko lang dito. Pero mamaya, ibabaligtad ko yan pag ganun. Pagdating na ni Angel. So sukat nitong binili ko is 3x3 kasi laki to ng ng awning natin yung altitude. Oh, tingnan ko kung gaano kalaki. Kasya pa nga ang parada ng isang motor dito eh. Oh. Ito yung isa sa gusto ko rin dito, dual shock na siya sa harapan. Oh. Ang goods. Hindi ko muna ipapakita to dun sa mga alaga ko, bukas na. Oh, pasok. Meron na tayong tuktok. Hello. Hello, oh. Anong oras ka uwi? Tutor pa ako. Mga anong oras ka pa? Tutor pa ako. Alas 6 pa ako dito. Bakit? Ah, okay. Sige. Bakit? Ay, hindi ako nakaalis eh. Maghapon nag-uulan eh. Oh. Anong... Pinayagan naman ako bukas. Pinayagan ka bukas? O siya, sige. Samahan mo na lang ako bukas. Ha? Oo. O sige. Mamaya na lang. Okay. Okay, sige. Love you. Bye. Okay, tuloy ang plano. Walang kaalam-alam. Magugulat na lang siya. Nandito na sa bahay, sa garahe. Oh, ano? Gusto niyo na rin i-surprise sa mami? Eh kayo nga, hindi niyo pa nakikita eh. Bukas na kayo, ano? Wala nga mga tsura niyo ba? Kayo papaliguan ha? Hindi pwedeng sumama ang hindi ligo. Ano, Jarvis, no? Tutuloy tayo. Hindi man tayo tuloy yung motocamping. Tuk-tuk. Yes, Kopi! Yes, Kopi! Gagala ka na naman. Gagala na naman ang mga paruungis na ito. Alas 6 na ng gabi. At dito ko na kaya hintayin sa loob ng tuktok si Angel. Yung solar light dito, pinatay ko muna para hindi agad makita. Kasi pag binuksan ko, makikita ka agad to. Eh, patayin ko muna. Ngayon, dito ako mag-iintay. Ihigahan muna ako dito sa tuktok. Para alam ko na nandito na siya, parating na. Mahirap kasing ano yun eh. Tsempuhan eh. Minsan nagpapatay ng data kaya hindi ko nakikita dun sa tracking eh. Ito ang pwesto ko habang naghihintay. Kinuha ko na yung una na lagi kong dala pagka nasa biyahe tayo eh. Dito na si Angel. Ito. Sa labas na. Pinatay ko yung yung LED nito at saka yung screen ng camera para hindi makita ako dito sa loob. Hindi niya ako nakikita. Tingnan natin kung pupunta rito. Ito na. Hindi niya alam. Hindi pa ayaw bumalik, ayaw tingnan. Binubuhay, patay buhay ko yung yung ilaw. Shh! Surprise! Ano? Hindi pa daw. Parang tao. Sabi ko na yung kulay pulang yun.
Di mo ako nakita? Eh, pinatay ko nga yung ilaw. Ano? Ang laki. Ang laki? Ah, may ganito pala. Butas lang. Matas lang siya. At bukas, pagtapos ng lakad natin, saka natin ipapabless. Parang di ka naman happy? Happy ka ba? Shock pa eh. Nandun pa ako sa... Di siya makapaniwala na nakuha ko na. Gusto kasi sumama pa. Ayan, ang balak ko nga, kukunin ko na para yung bukas hindi masasayang sa paglalakad. Nasa ganun, may lakad na tayo. Kasi marami pa kaming sorpresa na ipapakita sa inyo bukas. Bukas na namin ipapakita. Hindi lang itong tok-tok na binili natin na sabi ko na rin na amin na talaga to. Wow. Congratulations. Thank you, Lord. Thank you, Lord, syempre. Aba, naghintay kaya ako sa'yo. Tagal-tagal ko rito. Pinagpapawisan na nga ako dito kakaintay sa'yo. Balik-balik ka na sa surprise. Dapat nung pagdaan mo, bubuksan ko na, hindi ko mabuksan yung ilaw. Pero happy ka naman. Abay, oo. Sinong hindi happy dito? Ito pala, may naalala ako na sinabi nito noon. Naalala mo? Noong time na gusto kong turuan tong magmaneho ng tok-tok, ang sagot ba naman sa akin, saka na pagkasarili na natin. Totoo naman. Ngayon. Oo, hindi matututo na ako niyan. Tuturuan Kasi na kita. atin na to. So, pwede na tayo maghalinhina ng pagmamaneho. Oo. Wow! Hindi ako mag-drive ng hindi atin. Yon. Totoo yan, ha? Sige nga, punta ka nga dyan sa harap. Hindi makapaniwala, oh. Abili! Tingin niya kung magdadrive ka. Sige, oh. Oh. Kaya? para. Paano yun i-start? Dito. Start mo na. Ano tinuro mo lang? Ay, paano tunog? Tunog sa atin. Tunog sa atin. Matututo ka na yan, ha? Thank you, Lord. Sa wakas, meron na akong kahilinhinan mag-drive. Congratulations. No, John Pax, congratulations sa atin. Meron na tayo. Pwede ka namin tumabi sa akin habang nagdadrive ako. Paano nga pagka magkasama pagka nagdadrive ang asawa ka? Yun. Tingnan mo kung ano yung ilaw niya, oh. Oo, parang mata. Ayan, pero pag ito yung ano niya. Buti may red. Oo, syempre sinabi ko red. Ba't gusto mo ba purple? Hindi. Uy, gagawin na natin to Shipa. Syempre Shipa yan pagka ano natin, pagkakuha nung ni-request ko na gulong. Malakas naman siguro no, pagbiyahe natin bukas. Malakas. High beam yan. High beam yan. Kasi ito yung high, ito yung low. So pagka nilow ko lang, mamamatay yung taas. Okay na, no? Hindi na kailangan paltan. Malaman, hindi mo pa masasabi pag hindi pa bumabiyahe. Lalagyan na lang natin ng insulation to. Oo. Ano? Goods. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa amin. Sa akin, sa amin ng asawa ko, tsaka dun sa mga alaga ko. Kundi dahil sa inyo, hindi talaga ako magkakaroon ng lakas ng loob na kumuha ng sariling tok-tok. Kasi hindi ko rin naman alam kung kakayanin ko ba na mabili to eh. Saka ko na sasabihin sa inyo kung paano ko nakuha to. Parang sa ganon, alam nyo rin. As of now, gusto ko malaman ninyo na sarili na natin tong tok-tok. At bukas na bukas ay babiyahe na kagad kami ng aking asawa. So paano, hanggang dito na lang muna. At abangan nyo bukas yung iba pang sorpresa namin ng asawa ko. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. He will always provide. You see? He will provide. Katibayan, maniwala ka lang. God will always provide. Ayaw ah. Girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, na 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 na. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh na na. God, I'm sick of this waiting. You got me going crazy tonight. So why? So why?
Ay,